Noong 1914, isang lokal na batang lalaki mula sa Devon na nagngangalang Albert Narracott ang nanunood ng kabayo ng kanyang kapitbahay na nagsisilang ng isang anak. Siya ay ganap na natutulala habang ang bagong panganak na hayop ay nagpupumilit na bumangon. Habang lumilipas ang panahon, lumalaki si Albert at gayon din ang pagkahumaling niya sa maliit na kabayo. Madalas niyang binibisita ang bukid ng kanyang kapitbahay na si Mooney at sinusubukan na makipag-ugnayan dito, at sa loob ng ilang taon ay lumaki na ang maliit na kabayo at naging malusog at tinatawag na Bay Irish Colt. Isang lahi ng kabayo na kadalasang ginagamit sa show jumping. Dinadala ni Mooney ang ilan sa kanyang mga hayop kabilang na ang mga kabayo sa lokal na merkado. Inilista niya ang kabayo sa isang auction na umaasang siya ay makakakuha ng pera para sa kanyang pamilya. Samantala, ang palainom na ama ni Albert na si Ted ay dumalo rin sa auction kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Kasalukuyan siyang naghahanap ng kabayong magsasaka na kayang mag-araro sa mabato na bahagi ng kanyang lupain, ngunit nang makita niya ang kabayo ni Mooney ay agad niyang nagustuhan ito. Pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na kailangan niya ng kabayong pangtrabaho at hindi isang pangpalabas na hayop, gayunpaman, nang magsimula ang auction ay agad na nagbid si Ted para sa Bay Irish Colt. Ang kanyang landlord na si Mr. Lyons ay naroroon din kasama ang kanyang anak na si David, at ang kanyang mga mata ay nakatutok din sa parehong kabayo. Pumasok ang landlord sa auction at hindi nagtagal ay sumiklab ang pataasan sa bid. Si Ted na sobrang mapagmalaki na tao ay tumangging umatras at patuloy na tinataas ang bid. Sa kalaunan ay nabili niya ang kabayo para sa 30 guinea, isang napakataas na presyo para sa panahong iyon. Ito ay nag-iwan sa kanya ng napakaliit na pera para sa pagpapatuloy ng kanyang kabuhayan. Samantala, nagagalit si Mr. Lyons dahil siya ay natalo, kaya ipinaalala niya kay Ted na ang kanyang upa ay dapat nang bayaran sa loob ng ilang linggo. Kasunod nito ay umuwi si Ted kasama ang napakagandang kabayo. Ang kanyang asawang si Rosie ay nadismaya nang makita na ang nabili niya ay isang colt sa halip na isang hayop na para sa bukid. Sinabi sa kanya ni Ted ang lahat ng nangyari sa auction at kung paano niya natalo ang kanilang landlord, pero mas ikinagalit ito ni Rosie at kinwestiyon niya kung paano sila magbabayad ng renta ngayon. Sa kabilang banda, higit na natutuwa ang anak nilang si Albert nang makita ang hayop dahil ito ang parehong kabayo na ikinabighani niya mula pa noong siya ay bata. Nakiusap siya sa kanyang ina na hayaan silang panatilihin ito sa kanila at nangako pa na tuturuan niya ang kabayo para tumulong sa bukid. Pagkatapos ng mahabang usapan, sa kalaunan ay pinayagan siya ni Rosie na manatili ito sa kanila, umaasa na mababawi ng kanyang anak ang pinsalang ginawa ng kanyang ama. Sa mga sumunod na linggo, si Albert ay nananatiling matatag sa kanyang desisyon na turuan ang kabayo. Pinangalanan niya itong Joey at ginugugol ang ilang oras bawat araw sa pag-eensayo dito. Si Albert at ang kanyang matalik na kaibigan na si Andrew ay tinuturuan pa ang kabayo na lumapit sa kanila kapag sila ay umalingaw-ngaw na parang kwago, gayunpaman, nagsimulang maging masama ang mga bagay nang dumating si Mr. Lion sa sambahayan ng Narracott makalipas ang ilang araw. Napag-alaman na dati nang umutang si Ted kay Lyons at kasalukuyang kapos sa pera, ngunit tiniyak niya na babayaran niya ang buong halaga sa sandaling maararo nila ang kanilang lupa at matapos ang pag-aani ng kanilang mga pananim. Ngunit tinawanan ni Lyons ang mungkahing ito na sinasabi na ang magarbong kabayo na binili niya ay walang silbi sa isang lupang sakahan. Para mapahiya pa ang mga Narracott, nagmungkahi siya ng kasunduan. Kung magagawa nilang pag-araruhin ang kabayo sa kanilang mga bukid, bibigyan niya sila ng karagdagang panahon para sa kanilang pagbabayad ng utang. Pero kung hindi mabayaran ang buong utang pagsapit ng Oktubre, kukunin niya ang kanilang bahay, sakahan pati na rin ang kabayo. Kasunod nito, isang desperado na si Ted ang pumunta sa kamalig at sinubukan na lagyan ng kwelyo si Joey. Pinilit niyang gawin iyon kaya itinulak siya ng kabayo sa inis. Dumating din si Albert doon at mabilis na pinakalma ang kanyang kabayo. Nangako ang bata sa kanyang ama na tuturuan niya ito kung paano mag-araro sa kanilang lupa. Sa pagdaan ng mga araw, nakuha ni Albert ang tiwala ni Joey at matagumpay siyang nalagyan ng kwelyo. Regular niyang dinadala si Joey sa bukid, sinusubukan na turuan ng hayop kung paano mag-araro. Isang hapon, dumating si Mr. Lyons at ilang taga-nayon upang panoorin ang pag-unlad ni Albert. Ang batang lalaki na nakaramdam ng panggigipit ay humawak ng tali at pinatama sa lupa sa desperadong pagtatangka na mapakilos ang kanyang kabayo. Ngunit ito ay ikinatakot ng hayop kaya nagmadali itong tumakbo dahilan para makaladkad ang bata sa lupa. Si Albert ay nananatiling matatag at nagpatuloy sa kanyang pagsusumikap, ngunit walang naging resulta.
Hindi nagtagal ay bumuhos ang ulan at masayang ibinalita ni Mr. Lyons na natalo si Ted sa deal. Gayunpaman, napansin ni Albert na ang ulan ay nagpalambot sa lupa at hinikayat ang kanyang kabayo na magpatuloy. Sa wakas ay nagawa niyang simulan ng pag-aararo sa bukid at ang mga nagtitipon na taga-nayon ay natuwa para sa kanya. Bilang resulta, napilitan si Mr. Lyons na tanggapin ang kanyang pagkatalo at malungkot na sumang-ayon na bigyan ang Narracots ng karagdagang panahon upang bayaran ang utang. Kasunod nito, nagkaroon ng pag-uusap sina Rosie at Albert sa kamalig kung saan ipinahayag ng huli ang kanyang pagkadismaya sa kanyang ama. Sinisisi niya ang pagiging walang pasensya ng kanyang ama at pagkalulong nito sa alak kung bakit sila napunta sa gulo na ito. Nang marinig ito, sinabi ni Rosie sa kanyang anak ang tungkol sa nakaraan ni Ted, isang paksa na bihira niyang talakayin. Sinabi niya na si Ted ay hindi pipilay-pilay dahil siya ay lasing, sa halip ay nagkaroon siya ng pinsala noong panahon ng digmaan. Ipinakita ni Rosie kay Albert ang mga medalya ng kanyang ama mula sa ikalawang digmaang Boer sa South Africa, kung saan siya ay nagsilbi bilang isang sarhento sa Imperial Yeomanry. Siya ay malubhang nasugatan sa pagkilos at tumanggap ng Distinguished Conduct Medal para sa katapangan. Nang ibinigay niya kay Albert ang sagisag na watawat ng kanyang ama, idinagdag ni Rosie na hindi ipinagmamalaki ni Ted ang kanyang nagawa noong digmaan. Kalaunan ay itinapon niya ang watawat at mga medalya, bagaman kinuha at itinago ni Rosie ang mga ito. Matapos malaman ng lahat ng ito, lumabas si Albert sa kamalig na may bagong nabuo na paggalang sa kanyang ama. Itinago niya ang sagisag at pinanood ang kanyang ama habang nagtatanim ng mga buto sa bagong araro na lupa. Gayunpaman, naging malala ang mga bagay dahil pagkalipas ng ilang linggo ay isang malakas na bagyo ang dumating sa Devon. Nagising si Ted kinaumagahan para lang malaman na ang kanilang mga pananim ay lubos na nasira ng ulan kaya wala na siyang pagpipilian kundi ibenta ang kabayo upang makabayad sa utang kay Lyons. Kinabukasan ay nasa palengke ng nayon si Albert nang dumating ang isang sundalo sakay ng isang motor, tumigil ang motor sa gitna ng palengke at hiniling na magtipon ang lahat. Pagkatapos ay ibinalita ng sundalo na ang gobyerno ay nagdeklara ng digmaan laban sa Alemanya. Ilang sandali pa ay nagmamadaling umuwi si Albert dala ang balitang ito, at doon ay nadatnan niya ang kanyang ina na umiiyak sa kusina. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang ama ngunit hindi nagsalita si Rosie, kaya nagmamadali siyang pumunta sa kamalig at nalaman na wala na ang kanyang kabayong si Joey. Kasunod nito ay tumakbo siya pabalik sa palengke at natuklasan na ibinenta ng kanyang ama si Joey kay Captain James Nichols ng Aleman Army. Si Albert ay desperado na sinubukan na magpalista sa army upang siya ay maging malapit sa kanyang kabayo, ngunit siya ay tinanggihan dahil sa pagiging masyadong bata. Pagkatapos ay sinundan ni Albert si Joey at itinali ang sagisag na watawat ng kanyang ama sa kabayo, nangako siyang hahanapin niya siya at iuuwi sa kanila. Samantala, dinala ang kabayo sa kwadra ng militar at inilagay sa tabi ni Topthorne, isang marangal na itim na kabayo na pag-aari ng isang mataas na opisyal na si Major Jamie. Si Joey ay sinanay kasama si Topthorne para sa kanyang tungkulin sa militar, at ang dalawang kabayo ay naging malapit na magkaibigan. Samantala, si Kapitan Nichols ay gumuhit ng ilang larawan ni Joey at ipinadala ito kay Albert na umaasang maiibsan nito ang pag-aalala ng bata. Habang paparating ang unang digmaang pandaigdig, ang dalawang kabayo ay nakatalaga sa France sa ilalim ng utos ni Major Jamie. Ang mga sundalong Amerikano ay patungo sa larangan ng digmaan, umaasa na mahuhuli ang puwersa ng Aleman sa isang sorpresa na pag-atake. Ang lahat ng mga sundalo kabilang si Captain Nichols ay sumakay sa kanilang mga kabayo patungo sa labanan. Ang mga bagay ay naging maganda para sa hukbo ng Britanya sa simula dahil nahuli nila ang kaaway ng biglaan. Ngunit hindi nagtagal ay binaliktad ng mga German ang nangyayari sa pamamagitan ng paggamit ng mga machine gun na kanilang itinago sa kalapit na kagubatan. Ang sorpresa na ambush na ito ay tinalo ang mga Aleman na nag-iwan lamang ng isang maliit na bilang ng mga nakaligtas. Si Captain Nichols at Major Jamie ay napatay din, ngunit ang kanilang mga kabayo na sina Joey at Topthorne ay nakaligtas. Pagkatapos ng labanan, isang 14 anyos na sundalong Aleman na nagngangalang Michael ang binigyan ng responsibilidad na gamitin ang dalawang kabayo bilang mga sasakyang pang-ambulansya para sa mga sugatang sundalo. Sina Joey at Topthorne ay nagawang dalhin ng tuloy-tuloy ang mga sugatang sundalo sa isang malapit na pagamutan. Pagkaraan ng ilang oras, si Michael ay itinalaga sa harap ng digmaan habang ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Gunther ay inutusan na manatili kasama ng mga kabayo para sa mabilis na tulong. Ngunit ang huli ay labis na nag-aalala na ang kanyang nakababatang kapatid ay mapahamak sa harap. Kinabukasan habang nagsisimulang magmarcha ang mga tropang Aleman, sumakay si Gunther kay Joey at binigay sa kanyang kapatid si Topthorne.
Ngunit ang dalawa ay hindi tumungo sa kanilang nakatalagang mga pwesto at sa halip ay tumakbo papalayo sa kampo. Ang kanilang layunin ay tumungo sa Italia, ngunit huminto sila para sa gabi upang magtago sa windmill ng isang sakahan. Doon naubos ang kanilang swerte dahil mabilis silang nadiskubre ng dalawang sundalong Aleman, pagkatapos ay pinatay sila sa labas ng windmill para sa paglisan sa hukbo. Kinaumagahan ay natagpuan ng isang ulilang batang Pranses na si Emily ang dalawang kabayo sa loob ng windmill, nahanap din niya ang sagisag na watawat ni Joey at kinuha ito para sa sarili. Pagkatapos ay ipinahayag na si Emily ay nakatira sa isang kalapit na bukid kasama ang kanyang lolo. Isang hapon, dumating ang mga sundalong Aleman sa bukid at kinumpiska ang lahat ng pagkain at supply mula sa kanilang ari-arian at mabilis na nagtago si Emily sa kanyang kwarto kasama ang mga kabayo. Ang kanyang lolo ay nagawang kausapin ang mga sundalo at maya-maya ay umalis ang mga ito nang hindi tinitingnan ang kwarto ni Emily. Di nagtagal ay nakipag-usap si Emily sa kanyang lolo at sa pamamagitan nito ay malalaman natin na siya ay nagdurusa sa isang sakit na nagiging marupok ang kanyang mga buto kaya hindi siya pinapayagan na sumakay sa mga kabayo dahil sa takot na baka siya ay mahulog. Gayunpaman, dumating ang kaarawan ni Emily at pinayagan siya ng lolo na sumakay kay Joey, siya ay labis na nasasabik at pinatakbo ang kabayo sa burol na katabi ng kanilang sakahan. Ito ay nagpapatunay na ito ay isang kakilakilabot na pagkakamali dahil hindi niya sinasadyang makita siya ng mga sundalong Aleman na pumunta sa kanilang sakahan noong nakaraan. Kaya naman napilitan ng matanda na ibigay sa kanila ang dalawang kabayo bilang kabayaran sa buhay ng kanyang apo, pero nagawa niyang itago ang sagisag na watawat ni Joey. Kasunod nito, sina Joey at Topthorn kasama ang iba pang mga kabayo ay pinilit na hilahin ang mabibigat na artillery ng Aleman. Ang mga hayop ay itinutulak sa kanilang mga limitasyon at marami sa kanila ang bumagsak dahil sa pagod. Naglilingkod sila sa mabigat na gawaing ito sa ilalim ng pangangalaga ng German private na si Friedrich Hagelmann na mahilig sa mga kabayo at sinusubukan na tulungan silang mabuhay, ngunit ang kapitan ng kampo ng Aleman ay hindi nagpakita ng awa at binaril ang mahihinang mga kabayo. Pagsapit ng taong 1918, si Albert at ang kanyang kaibigan na si Andrew ay nagpalista sa hukbong Ingles. Kasalukuyan silang sangkot sa ikalawang labanan ng Somme sa ilalim ng utos ng anak ni Mr. Lyons na si David. Hindi naghihiwalay ang dalawang magkaibigan kahit pa sa larangan ng digmaan. Samantala, sinasamantala ni David ang lahat ng pagkakataon upang kutsain si Albert, tinutokso siya tungkol sa kanyang patuloy na pag-ungol na parang kwago. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Albert ay patuloy na gumagawa ng ingay na iyon sa pag-asang baka marinig ito ni Joey at magmadaling bumalik sa kanya. Isang hapon, isang bomba ang sumabog malapit sa lugar ng mga Amerikano at lahat ng mga sundalo ay pamwesto upang tumugon sa posibleng atake ng kaaway. Hindi nagtagal ay nagbigay ng utos si David at ang mga sundalo ay sumulong bilang isang unit. Sa loob ng kaguluhan at kalituhan ay natagpuan ni na Albert at David ang kanilang mga sarili na magkatabi, nakalimutan nila saglit ang kanilang mga pagkakaiba at magkasamang lumaban para sa kanilang bansa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay si Albert na mapabagsak ang isang sundalong Aleman na nakatalaga sa isang pillbox na may machine gun. Ito ay nagpapahintulot sa ilang mga sundalong Ingles, kabilang sina Albert at Andrew na matagumpay na makarating sa lugar ng kaaway. Gayunpaman, ang mga bagay ay bumaliktad nang ang isang mastasa na bomba ng gas ay sumabog sa likuran mismo ni Andrew, na lumilikha ng hindi inaasahang pagkawasak. Sa kabilang banda, binabantayan ni Private Friedrich Hagelmann ang pagbalik ng mga tropang Aleman sa kanilang barracks. Nagawa niyang panatilihing buhay sina Joey at Topthorn sa ilang taon ng mahirap na trabaho, ngunit sa kaguluhan na nangyayari sa lahat ng dako, sa huli ay sumuko si Topthorn sa pagkahapo at namatay. Pagkatapos ay kinaladkad si Friedrich ng iba pang mga sundalong Aleman na iniwan si Joey upang harapin ang paparating na tangke. Sa kalaunan ay tumalon si Joey sa taas ng tangke at tumakbo papunta sa kabilang dako. Pumasok siya sa wasak na bayan ng Somme at kalaunan ay nasabit sa barbed wire sa pagitan ng lugar ng mga Aleman at Amerikano. Nang gabing iyon, nakita ng mga sundalo mula sa magkabilang panig ang hayop mula sa kani-kanilang kinalulugaran. Ang isang sundalong Aleman na nagngangalang Colin ay nagwagayway ng puting bandila at tumawid sa lupa na nasa kabila, isa ring sundalong Aleman na nagngangalang Peter ang dumating na may dalang mga pamutol ng wire at sabay nilang pinalaya si Joey mula sa barbed wire. Nais ng Aleman na dalhin ang kabayo sa kanilang panig, ngunit sinabi ni Colin na ito ay unang pumunta sa kanilang lugar. Sa huli ay nagpasya silang maghagis ng barya at nanalo si Colin, at sa wakas ay dinala si Joey ng ligtas sa kanyang tabi. Sa ibang lugar ay malalaman natin na napatay si Andrew sa pag-atake ng gas, ngunit nakaligtas si Albert.
Pansamantala siyang nabulag at may mga benda na nakatakip sa kanyang mga mata habang si Albert ay nagpapagaling sa isang kampo ng medikal sa Britanya. Doon ay narinig niya ang pag-uusap tungkol sa isang mapaghimalang kabayo na nailigtas mula sa pinagigitnaan na lugar ng tropang Aleman at Amerikano. Pagkatapos ay inutusan ng doktor ng hukbo ang sarhento ng kampo na si James Fry na patayin ang kabayo dahil sa sandaling ito ay hindi niya maaaring italaga ang mga medikal na pagsisikap sa isang hayop. Ngunit nang papuputukan na ito ni Fry, narinig ni Joey ang tunog ng kwago na natutunan niya bilang isang colt. At sa oras na iyon ay makikita natin si Albert na inaakay papunta kay Joey, muli niyang pinatunog ang huni ng kwago at ang kabayo ay nagmamadali upang makita ang kanyang matagal nang nawawalang kaibigan. Si Albert na may mga benda na nakatakip pa sa kanyang mga mata ay nagbigay ng eksaktong paglalarawan ng mga marka ng katawan ng kabayo, hinugasan ng ibang mga sundalo ang hayop at naihayag ang bawat marka gaya ng inilarawan ni Albert. Pagkatapos ay tiniyak ng doktor kay Albert na aalagaan nila ang kabayo. Pagkalipas ng ilang buwan, habang nagiging mabuti ang kalagayan ni na Albert at Joey, idineklara ang pagtigil ng labanan. Ang unang digmaang pandaigdig ay natapos na ngunit si Albert ay nakarinig ng masamang balita, nalaman niya na ang mga kabayo ng mga opisyal lamang ang maaaring makauwi habang ang iba ay ibebenta sa isang auction. Desperado siyang nangalap ng pondo mula sa kanyang mga kapwa sundalo para bilhin si Joey, ngunit napatunayan niyang mahirap itong gawain. Sa araw ng auction, nakita ni Albert ang kanyang sarili na natatalo ng isang matanda sa isang bidding na walang iba kundi ang lolo ni Emily. Nais bilhin ng matanda si Joey bilang pag-alala sa kanyang apo na namatay kamakailan, inanunsyo pa niya na sakaling magbid muli ang sinuman laban sa kanya ay ibebenta niya ang kanyang sakahan at itataas ang bid sa £1,000. Walang ibang bid ang itinaas, at kalaunan ay nakuha ng lolo si Joey. Pagkatapos ng auction ay binanggit ni Albert ang kanyang sitwasyon sa lolo ni Emily na nananatiling hindi natinag, ngunit nagulat ang matanda nang piliin ng kabayo na bumalik kay Albert na parang nagpapaalam. Ito ang oras na ipinakita ng matanda kay Albert ang sagisag ng watawat mula sa militar na natagpuan ni Emily noong mga nakaraang taon. Ang mabilis na pagkilala ni Albert dito ang nakakumbinsi sa lolo na si Joey nga ang kabayo ng binata, kaya naman ibinalik niya si Joey sa binata at sinabihan siyang alagaan ito ng husto. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik si Albert kasama ang kanyang pinakamamahal na kabayo sa bukid ng kanyang pamilya. Niyakap niya ang kanyang mga magulang at ibinalik ang sagisag sa kanyang ama na ipinagmamalaki na ang kanyang anak ay lumaki na isang mabuting tao. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!